Nagpapatuloy ang umatikabong aksyon dito sa URCC 28 Vindication sa SNA. Sumasaludo sa pusong panaban ng lahing Pilipino. For our next bout, we go to the strawweight division kung saan maghaharap si Solomon Dultra at si MJ Abrilio. Let's welcome, Anton, itong the prodigy, si Solomon Dultra, who started training karate at age 7. So he's a well-rounded fighter. Pero I'm sure ang go-to moves ito, or at least ang natural dito sa batang to, ay karate. Kita mo naman, kakahubad lang niya nung kanyang uniform. He's a black belter, obviously. And he was the #1 contender sa pinweight division. Meron siyang flashy kicks at crisp striking. Only 19 years old. Itong si Solomon Dultra, 5'6", representing Tough Guys International. At nag-ensayo itong si Dultra kasama ang fighter na idedepensa ang kanyang titulo sa main event mamaya, si the Golden Boy CJ De Tomas, the URCC flyweight champion. So when you're in the gym with a guy like CJ De Tomas, marami ka talaga matututunan dyan. Oo, at si CJ, Anton, hindi siya maalis ng gym. Kasi basically sa kanya yung gym, di ba? So itong batang to, sigurado ayun yung lifestyle na makukuha niya kay CJ. Tsaka pareho silang bata, so maghahabulan sila ng achievements. Magandang may kasamang ganun. And he wants to be a champion dito sa strawweight division. The winner will go on to face the regular champion, Fritz Biagtan. At ito naman ang makakaharap ni Dultra, MJ Abrilio. Ito namang si MJ Hampalos Abrilio has a win-loss record of 5-6. So, pang 12 laban na niya to, at medyo hasang-hasa na itong si MJ Abrilio. At kita mo naman yung pagiging pump niya, ito hanggang sa papunta siya doon sa prep point. At meron siyang kumbaga fire or kagustuhan na magkaroon ng belt. At ang idol niya ay si fellow Yaoyan fighter na si Alvin Ramirez. Nalalaban din mamaya kontra kay CJ De Tomas. So, kung si MJ Abrilio, idol niya si Ramirez, si Dultra naman, nag-ensayo kasama mga kalaban ni Ramirez na si De Tomas. So, ito, ano pa lang to, yung kumbaga preview kung ano mangyayari mamaya. Ito, si MJ Abrilio, 29 years old, mas matanda doon sa una nating fighter, 5'8", 114 pounds. At ayan, ang kanyang club, Yaoyan Campilan. I like that, Theo. Possible preview. Oo, di ba? Kasi meron tayong 4 na championship bouts na ibabahagi sa lahat ng ating mga kapamilya na nakatutok ngayon. Thank you so much for joining us via live streaming sa sports.abs-cbn.com, and to everybody watching right now sa SNAHD sa Sky Cable Channel 166 ang ating pangalawang laban ngayong gabi sa URCC 28. This is a strawweight division fight sa pagitan ni MJ Abrilio at Solomon Dultra. Silipin natin ang tail of the tape. 10 years ang age gap ng dalawang mandirigma na ito. 5'8" si Abrilio, 5'6" lamang si Dultra. Dultra is a couple of pounds heavier. And for the official introductions, balikan natin si the Dr. Ramon Jalcita. Welcome back. This is match number 2, the strawweight bout. Fighting out of the blue corner, he weighs in at 118 pounds. He stands 5 feet 6 inches. The 19-year-old prodigy of Tough Guys International. Please welcome Solomon Dultra. His opponent, fighting out of the red corner, he weighs in at 114 pounds. He stands 5 feet 8 inches, and he is 29 years old. His alias, Hambalos, from Yaoyan Campilan. All hail MJ Abrilio! When the action begins in the cage, our third man is referee Joey Lepithan. Fighters.
Okay, you guys know the rules, okay? The back of the head, nasa likod, don't guard the cage. Okay, you want a clean fight, touch gloves. Okay, go back to your corners. The third man in the cage is the tireless Joey Lapitan. Hindi napapagod itong si referee Joey sapagkat nasa Davao tayo for Oo. tikman sa Davao ng URCC. Lahat ng mga laban ang nag-officiate ay si Joey Lapitan. And he is the man for the job dito sa bakbakang Dultra at Abrilio. Dultra wearing the white trunks, red trunks naman para dito kay Brillo. Akala ko, Anton, dabawen nyo na nga si Joey Lapitan nung nasa Davao tayo. Dahil ang tagal niya na nandun eh. Si Fritz Biaktan is waiting for the winner of this bout. Fritz Biaktan was able to capture the URCC Pinweight Championship the last time URCC happened here noong April 23. Good control there by Dultra. Kaso, isahan siya dito ni Abrilio for the reversal. Maganda rin yung takedown niya, Anton. Medyo nagulat ako na akala natin magbabakbakan agad yung dalawa. Pero hindi, naging tactical sila dahil gusto nila nasa grounded pala. At taking a page out of CJ De Tomas's book. Kita mo naman kung gaano grabe yung pag-grind si CJ. Hindi na papagod yan. So I'm looking forward dito kay Solomon Dultra. Anong game plan niya laban dito kay Abrilio? At alamin naman natin kung mala Alvin Ramirez itong laro ni MJ Abrilio, dropping elbows now dito kay Dultra. Hindi pwedeng magpatumpik-tumpik dito si Dultra dahil yan, mabilis magkakat yan. Nakita natin yung dating laban nitong si Alvin Ramirez. Doon siya nanalo dahil nahiwaan niya yung kanyang kalaban na si Carlo Laurel sa time na yun. With that head kick to the left side of the face of Carlo Laurel. Good elbows. Balos is the more experienced fighter. Ito ang kanyang ikalabing heel professional hook. fight. Heel hook dito. Galing dito kay Dultra. Let's see if he can complete this. At medyo flexible itong si Abrilio. Nakita mo kung ano na yung pwesto niya. Ano siyang pretzel dito. Pero he's holding on dito sa mga braso or sa mga kamay nitong si Dultra. Oh, this is a very awkward position This here. is nasty. Oh boy. Maganda yung setup dito ni Dultra. All he has to do is twist para makuha. I think medyo talagang flexible itong si Abrilio. At akala ko matatak siya. That was a very awkward position for the knee. Itong si MJ Abrilio. Kung ano-anong parte ng tuhod mo, Anton, ng delikado dun sa submission na yun. Ito, tuloy sa grounded pound dun si Abrilio. And he's working smart now. Medyo umaalis-alis siya dun sa pocket nitong si Dultra para hindi siya maabot. Good body shots. And Abrilio Nice kick says, to the "Get up." body. Sapul na naman itong si Dultra. He's trying to get a rear naked choke. Pero wala pa siya sa pwesto. He needs to get the hooks in para ma-shoot itong mga hooks niya para sa rear naked. And we still have a lot of time here. Nabitawan ni Abrilio ang opportunity para sa rear naked choke. Continuing the grounded bound. Ngayon naman, Anton, nasa full mount siya. All he needs to do is choose kung paano niya ibibitawan yung mga grounded pound para maging efficient yung pagod na ginagastos niya, kumbaga ginagamit niya. Dahil ngayon, mas hirap huminga itong si Dultra dahil unang-una may nakaupo sa yung 114 pounds na mama at sinusuntok ka pa. Jay Abrilio dominating this fight so far except for that part. Nice armbar! Pero nakita yun ni Dultra. Yung attempt nanto, ang ganda ng timing nitong si Abrilio, pero inaabangan na ni Dultra na doon pupunta itong si Abrilio. Nakikita natin yung kagandahan ng mixed martial arts. In a split second, So, kailangan lumapit transition dito. ng estilo. Kailangan lumapit itong si Dultra, pero he chose na hilahin yung braso niya at medyo pagod na, medyo mabagal siya sa pagtayo doon. Natin ano yung game plan nitong si Abrilio. Dultra going for Lagi knee na bar. lang nahuhuli. Itong tuhod. Ngayon sinusubukan naman niya knee bar pero wala na sa pwesto itong legs or itong leg nitong si Abrilio. At susundan lang niya yung direksyon ng paa niya, Anton, kaya siya umiikot. Kaya siya nakatuhod ngayon gamit yung kaliwa niyang braso. Dahil kailangan sumunod siya doon sa direksyon. Yun yung masakit pagdating dito sa mga leg locks. Grabe
talaga yung flexibility nito Going si for a MJ footlock. Aprilio. A lot of submission attempts here para kay Solomon Dutra. Ito, nagkakalat na itong si Dutra pagdating sa submission attempt, ha? Kasi naging desperado na siya. So, kung ano yung submission na tingin niya makukuha niya, inaano niya, pinapaspasan na niya. So, hindi pulido yung technique. So, going for a leg lock or a knee bar, pero hindi niya nakumpleto. That was an action-packed first round. Most of it was spent on the ground. A lot of submission opportunities para kay Solomon Dutra, but the damage was brought about by MJ Aprilio. Oh, ito yung replay natin, Anton. Nakita mo na naisahan itong si Aprilio, pero doon sa reversal nanalo siya. So nung nakakuha na siya ng top position, tinuloy-tuloy na yung ground and pound. At ito yung napakagandang display ng flexibility itong si Aprilio. Nakita mo awkward na yung itsura or yung posisyon, pero natiis niya. Siyempre kasama yung pagtiis doon, yung pain tolerance. Pero bukod doon, naturally gifted ng flexibility itong si MJ Aprilio. And he just seemed unfazed despite that very awkward position of his leg. Ito naman yung napakagandang ground and pound itong si Aprilio. At ayan, pinipili na niya yung mga suntok niya. Hinahawakan niya yung kamay nitong si Dutra. Tapos, susuntok siya, yun yung armbar attempt naman na inabangan ni Dutra. Nakita na niya siguro yung baka ginagawa ni CJ sa kanya sa training. Now, that first round felt like it went on forever. Kasi nga, napakaraming aksyon, napakaraming mga submission opportunities. MJ Aprilio surviving all of those submission attempts mula kay Dutra. I gotta ask you, Theo, MJ Aprilio, as we can see here, did a lot of damage kay Dutra, but Dutra feels like a winner because he had Aprilio in trouble on numerous occasions. Who got that first round in your mind? Siyempre, itong si Aprilio dahil kita naman natin yung damage. Saka iba yung medyo sloppy na yung attempts. Saka yung takedown meron, pero yung damage, I would have to give it to Aprilio. Baka iba yung binigay niya pagpapahirap dito kay Dutra. Tuloy ang aksyon dito sa round number 2. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Anton Rojas alongside Theo Castillo para sa URCC 28 Vindication. Sure lang dito, Anton, itong si Dutra hindi yan pagod agad. Dahil kita naman natin yung training partner niya na si CJ De Tomas. Hindi rin napapagod yun. So, siguro nag-recover siya pero hindi pa 100% dahil din yan sa conditioning niya. Spinning back fist mula kay Solomon Dutra. There's a left hook. Good punch And there by Aprilio Dutra. looking for a takedown. One leg Nice takedown lang. here. Pero merong tinatrabaho ginutin dito si Dutra. Let's see kung napasok yun sa ilalim ng baba. Medyo hindi natin nakikita dito sa pwesto natin. Ayun, nakatakas na dito si Aprilio. Who is, I'm sure, magtatrabaho na yan sa ground and pound ulit. Ayan. Si Dutra, sinusubukan ilapit ng gusto ng si Aprilio para mawala ng opensa. Ito na naman yung pag-set up sa armbar. Nice ground and pound. Ito, may armbar attempt dito si Dutra, pero nararamdaman na rin ito si Aprilio. Triangle attempt galing dito kay Dutra. Let's see kung pumapasok ka. Medyo malalim yung triangle dito ni Dutra. Talagang tinatrabaho ni Dutra. Kailangan hindi niya masyadong pigay ng pigay na to. Kailangan hanapin niya yung pwesto na tama, tapos doon siya pumiga. Kasi pag yung hindi masyadong... At yun, sinasabi ni Dutra. nakatulog. Nakatulog na itong si MJ Aprilio. Referee Joey Lepitan stops the fight. Come from behind, hindi napansin nitong si referee Joey Lepitan na nakatulog na pala to si Aprilio. Kaya pala hindi na pumipiglas masyado. Good night. Wow. Solomon, the prodigy, Dutra. It paid off, Anton. Yun yung sinasabi ko, Anton, kanina na yung recovery niya dahil fit siya nasa condition siya So yung recovery niya, maganda. Nung type na yun, na kailangan niyang pumiga, meron pa siyang mapipiga sa tangke niya. Nakita po natin ang kagandahan ng mixed martial arts. Talo na, nanalo pa. Ang
itong si Solomon Dultra. Panoorin natin ang aksyon na naganap sa round number 2. Kumpiyansa si MJ Abrillo. We thought he won the first round. He slammed Solomon Dultra. But Dultra just did not give up. He showed tremendous resiliency. Even telling referee Joey Lapitan na nakatulog na itong si MJ Abrillo. Ito nakita mo na, Anton, ilang segundo lang di nagpupumiglas tong si Abrillo. At ayan, nakita ng crowd natin yung replay. Natawa naman sila. So, nagpupumiglas siya nung una kasi nagsaslam siya tapos biglang tumigil. At ang maganda dito, nandun siya sa corner ni Dultra. So nakikita rin yung corner ni Dultra kung ano yung nangyayari sa kanya. Yung mga dapat niyang i-adjust or yung mga, ayan, tuwa yung corner niya. Nakita nilang nakatulog na nga itong si Abrillo. Hopefully, it's okay. Solomon Dultra with his 4th professional victory sa larangan ng MMA, submitting in the second round via triangle choke itong si MJ Abrillo. What a start to a great night of fights dito sa Marriott Grand Ballroom para sa URCC 28. Balikan natin si Ramon Jalcita. For match number 2, our winner due to submission, the fighter from the blue corner, Solomon the Prodigy Dultra. A triangle choke executed perfectly by Solomon the Prodigy Dultra gives him his 4th professional win sa larangan ng mixed martial arts. He submits MJ Abrillo in the second round. Ito po ang URCC 28 vindication. At para sa ating susunod na laban, we go back to the bantamweight division kung saan magbabakbakan si Sem Bicaldo at si Drex Zamboanga. Huwag po kayong aalis. Ito po ang URCC sa SNDA, sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino.